Dapat malinaw ang pananaw mo sa buhay. Kung hindi malinaw ang takbo ng buhay mo, kung wala ka sa focus mo, makaka-attract ka lang ng kaguluhan sa buhay, na humahantong sa buhay na walang patutunguhan, at hindi ka masisiyahan sa resulta nito. Kung hindi mo alam kung anong gagawin mo, at pakiramdam mo na stuck ka sa pangit na sitwasyon, nakukonfuse ka, nawawala ka sa tamang landas, at blanco ka na, tandaan mo, hindi pa huli ang lahat. It's in fact the beginning of something good that's about to happen. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, ang ilan sa atin ay nakakabangga ng matinding pagsubok at naparalisa tayo ng takot. Hindi tayo makakaabante at maitatanong na lang natin sa ating sarili, ano ang susunod kong dapat gawin? Bakit ako narito? Paano ko mahahanap ang aking kagustuhan? In such testing times, what we really need is a change in attitude. Kung itigil lang natin ang pagpapaka-feeling victim at kontrolin lang natin ang ating sarili, magbabago din ang resulta ng sitwasyon natin. Kung hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay, gawin mo ang 5 bagay na ito. Number 1, maging responsable sa iyong sarili. Hindi ang ibang tao ang naglalagay sa iyo sa buhay na yan. Ikaw lang ang naglalagay dyan sa sarili mo. Kung naghihirap ka ngayon, kasalanan mo na yon. Kailangan kitang saktan ng katotohanan upang matuto kang lumaban. Huwag mong isisi sa iba kung bakit nagkakaproblema ka. Your life will be no better than the plans you make and the action you take. Ikaw ang arkitekto ng iyong sariling buhay. Ikaw ang nagdidisenyo ng kinabukasan mo. Don't seek clarity from outside. Take full responsibility for your life right now. Lahat-lahat, mapabuti man o masama, nasa sayo na yon. May kalayaan kang pumili kung anong gawin mo. Pero harapin mo rin ang resulta sa bawat ginagawa mo. It's really important to take responsibility because when we are stuck, we tend to blame the outside world for our problems. Tigilan mo na ang pagsasabi na hindi mo alam ang iyong gagawin. Alam kong alam mo, pero hindi ka lang umaaksyon. Paano mo malalaman kung palagi ka lang nagkukulong sa sarili mong isipan? Decide to make it happen. Lahat ng katanungan ay may sagot. Ang pagkilos na lang ang kulang. Take responsibility for your thoughts, for your feelings, for your words, and for your actions. To take responsibility for your life is to take responsibility for your powers of thinking, feeling, speaking, and acting. Because this is the structure of all human experience. Nabubuo ang buhay mo ngayon dahil sa iniisip mo noon, dahil sa nadarama mo noon, dahil sa mga salita mo noon, dahil sa mga kilos mo noon. It's not coincidence. You take responsibility when you accept that the thoughts you have are your thoughts coming from your mind. Kung ano ang iniisip mo, mararamdaman mo ito. Ang lahat ng nararamdaman mo ay mabibigkas mo. Kung ano ang lumalabas sa bibig mo, magiging gawain mo rin yon. Ibig sabihin na ikaw lang ang bumubuo ng buhay mo. Nobody can make you think, feel, say, or do anything. Nobody can push your buttons because you are the button maker. Ganun din sa ibang tao. Hindi mo sila makukontrol dahil sila lang ang kikilos kung ano yung nasa isipan nila. When we decide to gain clarity, we cut off any other possibilities from entering our lives. Number 2, alamin mo ang mga bagay na nagdadala ng linaw sa buhay mo. Paano mo ba malalaman na ang bagay na yon ay nagdadala ng liwanag sa buhay mo? Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras na mag-isa ka lang. Kung single ka o wala kang kaibigan, kung may makikita kang tao na may karelasyon at may mga tunay na kaibigan, siguro malulungkot ka. Kahit na nga sa social media mo lang nakikita, naiinggit ka na. That's why it can make you feel like spending time with yourself is a bad thing. Kasi nahuhulma na ang isip mo na ang pangit palang mag-isa. Kaya pala ang gulo ng buhay mo kasi hindi mo nakikilala ng lubos ang sarili mo. What may seem like a very difficult time can actually be one of the most rewarding. By spending time alone, you can learn more about your true self and how to work toward ultimate happiness. Spend time with yourself. It is where everything begins. Dito mo malalaman ang totoo mong layunin sa buhay. Spending time with yourself is a huge step in the right direction when it comes to being happy alone. Mas lalong hindi maging malinaw ang ating buhay kung palagi na lang tayong napapalibutan ng mga ingay. Take time to breathe. Don't put too much pressure on yourself. If you find that you are frequently feeling stressed, anxious, or depressed, make time each day to focus on your inner thoughts and feelings. Start a journal and write down anything that comes to your mind. If you let yourself write freely for half an hour each day, you may be surprised by what you come up with.
Journaling can help reach the core of emotional problems at you may find that you learn something new about yourself each day. Subukan mong linisin ang isipan mo. Tanggalin mo ang sobrang pag-aalala. Tanggalin mo lahat ng negatibo na nasa loob ng ulo mo. Find a quiet place without distractions and just let yourself be. Hindi kasi lahat ng ginagawa natin ay nagdudulot ng kalinawan sa buhay natin. Some actions make us feel positive and some drain our energy. Pero kapag hihinto na lang tayo, hindi natin mapapansin kung ano ang mga pinagagawa natin at kung paano ito nakakaapekto sa buhay natin. Spend time with yourself so you will know what brings you clarity. Number 3, magtakda ka ng layunin. Sino ba ang walang goal sa buhay? Siyempre, yung mga taong walang narating sa buhay. Hindi ko sinasabi na mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi edukasyon ang basihan ng pagiging matagumpay ng isang tao. Ang ibig kong sabihin, ang mga taong walang goal sa buhay ay ang mga taong nakatunganga pa rin hanggang ngayon. Kailangang may goal ka sa buhay mo. Kung wala kang target, kung wala kang layunin, para ka lang naglalaro ng soccer. Palagi kang tumatakbo, pero hindi ka makakapuntos. Sabi ni Albert Einstein, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. In order to have balance, we must chase goals and work on something worthwhile. Ang mga gawain natin ang nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Kung wala tayong mga gawain, ano pa ba ang silbi natin sa mundo? Do you set goals for yourself? What are your goals for the next 1 year? How about 3 years from now? 5 years? 10 years? What are your aspirations in life? Hindi ko sinasabi na goal mong yumaman. Kung yan naman ang gusto mo, hindi yan ang gawin mo. Kung isa ka sa mga taong hindi nagsiset ng goal dahil hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam dahil nasusobrahan ka lang sa pag-iisip. Don't find the perfect goal. Lahat ng goal na naiisip mo ay mas mabuti pa kaysa sa walang pinagkakaabalahan sa buhay. The trick is to start taking action and figure things out along the way. Kung gusto mong mag-workout araw-araw, goal na yan. Goal mo bang pumayat? Goal mo bang magbasa ng mga libro? Goal mo bang mag-ano? Kahit na mga maliit na bagay, ay magagawa nating goal. Becoming active is an important part of gaining clarity. Sa kasamaang palad, maraming nagsasabi tungkol sa mga kagustuhan nila. Pero wala namang nangyayari. Puro ka na lang salita, pero wala ka namang ginagawa. Kasi wala kang goal sa buhay. Start with small goals and use momentum to achieve the big goal. Number 4, mag-meditate ka. Yun bang sanayin mong manahimik saglit? Kung kalmado ang isipan mo, syempre mas makakapag-isip ka ng maayos. Alam mo kung bakit ka naguguluhan? Hindi naman ito dahil sa mga pangyayari. Dahil ito sa isipan mo. Mind works like a magnet and attracts the things that vibrate at the same frequency. Kaya kailangan mong mapag-isa para makakapag-meditate ka. Ito ang paraan para makontrol mo ang iyong isipan at ma-develop mo ng maayos ang focus mo. Ulitin ko kung kalmado ang isipan mo, lahat ng problema mo ay mahahanapan mo ng solusyon. Para lang yang sa paaralan. Kung handa na ang estudyante, biglang may pasulit ka agad. Katulad din sa buhay natin. Kung handa na ang utak mo, magpapakita na ang solusyon. Ang isipan natin ay mahihahalin tulad natin sa ilog. Sa ibabaw ng tubig, sobrang lakas ng agos. Hampas dito, hampas doon. Napakaingay. Pero kung sumisid ka na sa gitna, stable lang ang daloy ng tubig. Sa pinakailalim, napaka-smooth lang, na para bang walang tubig. Ganyan din tayo dapat. Marami na rin ang mga taong makikitid ang utak. Kung sino pa yung makikitid ang utak, sila pa yung napakaingay. Gusto mo bang maging isa sa kanila? Experience the stillness of your mind. When you reach deep down, with focus on any other nourishing activity, you will find the answer to all the questions you have in mind. Number 5, magpatulong ka. Paano gagaan ang buhay mo? Paano lilinaw ang buhay mo kung sobrang nahihirapan ka na? Alam mo, mahirap talagang magpatulong. Minsan nga maiisip natin na napakahina natin at incompetent pa. Mas nakakatakot pa kung ang taong hinihingan mo ng tulong ay hindi tutulong sa'yo. Tapos may kasama pa yung masasakit na salita. Minsan din nakakahiya kung may tutulong man. Kasi maiisip natin na naging pabigat lang tayo sa buhay ng iba. Ganyan naman tayo, di ba? Lalo na kung pinapairal natin ang ating pride. But the truth is, most of the time, people love to help others and love to be asked for help. Plus, there's a lot of other reasons it's amazing to ask for help. Sa tingin mo ba iuunlad ang kumpanya kung wala ang mga empleyadong tumutulong?
Sa tingin mo ba ay makakaya ng presidente ang trabaho niya kung wala ang mga nasa ibaba? Sa tingin mo ba ay aangat ang atleta kung walang nagpo-promote sa kanila? Lahat ng mga umuunlad ay may inaasahang tulong. May mga mentor na tumutulong sa kanila. May mentor din ako. No man is an island. Hindi natin kayang mag-isa palagi. You don't have to do it all alone. There's no successful person in the world who has done it all by himself. So seek help from counselors, coaches, and mentors whenever you feel it's necessary. May mga bagay na hindi natin alam na alam nila. May mga alam din tayo na hindi nila alam. Give and take. Kaya't kailangan nating humingi ng tulong at mag-abot ng tulong. Halimbawa, gusto mong magtayo ng gusali. Siyempre magpapatulong ka sa arkitekto para sa magandang disenyo. Hindi mo kaya yon kung hindi ka architect. Hindi rin mabubuo ng architect ang gusaling yon kung wala ang engineer. Siyempre hindi yan mabubuo kung wala ang mga skilled workers. Kita mo yan? We need help. We need mentors. We need counselors. Even asking your friend about a potential solution can really help. This is the value of feedback. So if you don't know what to do, don't wait for clarity to magically enter your life. You are creating your life, consciously or unconsciously, with your thoughts, emotions, and actions. Take full responsibility for creating clarity and take positive action. Remove yourself from any external influences that pull you down and drain your energy. Become active and find your clarity.